ito na talaga hong sukdulan ng pagkasinungaling nito kasi itong sinabi niya a few months ago. Sabi ni Bryce Flo, boss, nagsusugal ka pa? Hindi na, Bryce Flo. Hindi na. Ayoko nang magsugal. Oo. Inuubos ko na lang yung aking consumables at ano ba na, ako'y naghahanda na syempre marami akong mga bayarin. Magbabayad pa ako ng mga abogado, magbabayad pa ako ng kung ano-ano. Dito mga kahombre ko, kitang-kita ho ang lumbay at pagkasaya na yan at the same time ang ating bida na si Norman. Hello OFW! Ubos na po yung 250,000 sa craps. Parang charity na rin yun. Dito naman tayo sa slot machine. Magpapatuloy ng humanitarian mission. Baka dito naman tayo tulungan ng tadhana. Salamat sa mga OFW. Kahit wala na tayong natira, may inaabangan pa rin. Pakimkim nyo man o slot machine jackpot, kahit alin dyan, welcome na welcome. Ayun mga kauri ko, napasaya ni Norman habang nag-i-spin ho ng paulit-ulit ang kanyang machine. At dito mga kahombre ko, oh my God. Alam nyo, ito seryoso. Para sa mga OFW na nanonood dito. Madalas sabihin sa comment section ng mga videos ni Norman, o yung mga natitira na lang ng mga comments no, sa mga YouTube videos ni Norman, na ang mga tao raw ay inggit kay Norman Mausing. So, kami ay inggit kay Norman. Walang kainggit-inggit dito, FYI. Kasi una sa lahat, yung makita mo ang isang tao na winawasak ang kanyang buhay sa paglalaro ng slots, hindi nakakainggit yun. Kung sa tingin mo, nakakainggit ang kumain ng free breakfast sa mga casino world, no, sa mga casino resorts, hindi mo nakakainggit yun. Bakit? Kaya lang naman nagkakaroon niya ng free breakfast. Napakasimple lang ho ng dahilan kasi marami siyang natalo. So kasama ho yan sa credits niya. At saan galing itong mga pera na ito? Sa bulsa ng maraming OFW na hanggang ngayon nauupo ng tao na ito. Nakakalungkot ba? O talagang hindi na nakakalungkot kasi parang ginugusto na lang talaga nila. Di ba? Mapapansin nyo, nitong mga nakaraan, parang nagpaawa siya. Di ba? Nagpaawa siya. Busy lang kagabi. Daming ginagawa. Marami rin dapat sagutin tapos marami lang ginagawa. Dinidispose ko yung aking property. Nagdi-dispose ako. At syempre, kailangan natin ng panggastos. Oo, kaya kailangan dispose muna. Dito, mga kahombre ko, talagang nag-init ulit ang iba't ibang mga personalidad at tinulungan muli si Norman. At dahil sa tulong mo, dahil sa tulong nyo, eto na ulit ang buhay ni Norman. Diba? So, malupit mga kahombre ko. Makikita nyo dito na mukhang nag-e-enjoy si Norman sa pera di umano ng ibang mga tao. Dito mga kahombre ko, makikita mo natin dito na gumawa ng kanyang version si MT. Hawak mo ang chips. Ay, grabe naman ho ito. Dito mga kahombre ko, napakatindi. No? Talagang bidang-bida si Norman. No? Nasa gitna ho siya ng mga malulupit na mga taong tunay na mga dekalibre. Magsasabi ka ng tao, kailangan dekalibre. Huwag makaba hombre. Kaso si Norman no, medyo supot. So, I don't know mga kahombre ko kung hanggang saan naabot ang pera na pangwaldas ni Norman. Marami kong pera galing kay Lord. Nagbabawas na. Pero mga kahombre ko, merong mas malupit na video dito kung saan pinapakita ho ni Skywalker ang kanyang buhay ngayon. Magandang gabi sa inyo. Doon yan, magandang dito. First time. Teka, ano muna natin to? Kasi nga si Kulaong talaga, wala pa pong pandemya, hindi pa sila magkakilala ni ni Bernard Chong. Talaga pong na yan, lulong na yan. Kaya nga 'di ba nakapag human trafficking siya, kaya nga siya nagbebenta ng mga gold bars. Kasi nga dahil po doon sa pagsusugal. Lulong siya doon Kaya hindi na po nakakagulat na hanggang ngayon lulong. Bakit? Alang gamot diyan. Napakahirap pong gamutin 'yan. Si Kulaong po, maaaring baka merong mga tao na nagbago, hindi na po nagsusugal. Pero si Kulaong po, wala na pong gamot diyan. Yan na buhay niya. Hindi na po yan maiiba. Hindi na po yan na... Yes. Daddy, yung ibig na Tara na, dali na tayo.
Lalong hindi na po magagamot yan si Kulaong dahil nga nakatikim na siya ng buhay casino eh. At yun yung akala niyang luxurious life. Yun ang akala niyang luxury sa buhay. Na kapag siya ay nakakapagsugal, yun yung luxury. Saka syempre, bakit ba nagsusugal? Syempre, naghahanap din ng pera. Nagbabaka sakali na baka yung mga nabibigay sa kanya ng mga OFW ay baka lumago pa nga. Baka lumago pa. Kaya nagbibigay po ng pera. Ayan. Kuya Tommy Fishing, ayan, thank you po. Fritz Wieland, ayan. Nakalipat na si Fritz Wieland. Ayan. Nakita ko kanina, nandun ako din kanina kila kay Ear Vlog sa kay Bungo, kaya lang pa-live na ako, kaya di na ako nag-comment. Nakita ko kayo dun eh. Pasok na siya, yours. Ayun nga. Magwawala yung lalo. Patawid ba yung drone naman, Pierre? Kulaong is matamis manalita, kaya nakakabudol pa din. Yun nga. Grabe magkasino sa mga kuha sa kanya. Sa sugal, mas malaki ang talo kaysa sa panalo. Tama, totoo naman. Kaya nga, di ba, si Kulaong nga, hindi din naman siya nangihinayang sa mga pinapatalo niya. Kasi galing lang naman din yun sa panloloko eh. Galing naman yun sa sa ibang tao, hindi naman niya pinagpawisan yun. 'Di ba? Kasi alam nyo, kapag pinagpawisan mo ang isang pera, pinaghirapan mo, napakahirap niyan na gastusin lang sa wala. Gastusin lang sa sugal, ubusin lang sa sugal, sa bisyo. Kaya wala na nga pong yan, si Kulaong. Wala na siyang pag-asa. Maaring merong mga tao na kapag pag nirehab ay baka makasurvive na hindi na po magsugal, magbago. Pero kapag yung pong katulad ni Kulaong, nakikita natin, siya yung kumbaga sa cancer, terminal na. Terminal na, wala nang lunas, hindi na mapapagaling ng kahit anong rehab. Kasi nga po, ang akala niya, ang sugal, ang kanyang pagsusugal, ang pananatili niya sa sugalan ay luxury. Yun ang niya diyan. Yun ang kanyang pagtingin diyan. Kaya hindi na po matitigil yan sa pagkakasino. Lahat ng laro sa kasino, dinisenyo yan para matalo ka at hindi manalo. Tama po. Pagbigay lang at di mo pinaghirapan, madaling gastusin. Blink Hernandez, Mac, may mga mami pa ba na nagbibigay pa ngayon kay Kulaong? Hindi ko po alam. Hindi ko alam kung meron pa Baka yung mga dati pang mga matatandang niya, niloloko niya. Boss, ito dito tayo. Ito ba na? Ito, pang lang to. Ito, mga pang lang to. Pahampas lupa lang to. Pahampas lupa. Pati pitsugin ako. Wala tayong magagawa. Ito pare. Dito kayo na po. Grabe mga ka-homer ko, hanggang ngayon, ibinabalik-balik pa rin ho ng mga tulongges na ito ang salitang hampas lupa't patay gutom. Talagang tinamaan mga ka-homer ko. Hanggang ngayon, grabe naman, Norman. Matagal na yan, nakalipas na pahina na yan ng saklap na inabot mo sa akin. Tapos, ulit-ulitin mo pa rin yung hampas lupa't patay gutom. Mukhang talagang nasaktan ka, Ang sakit, di ba? At saka ito yung masaklap dito, mga kaumro, yung nakakalungkot ba na part? Ang tatanda na ho ng mga taong nasa video, makikita nyo, may isa, dalawa, tatlong tulongges na nasa video na po. Dito, mga kaumro ko, makikita ho natin na talagang ipinakita ho ng tatlong tulongges na to, ang banyo. Pahampas lupa. Pahampas lupa. Pati pitsugin ako to. Puro automatic yan. Aba naman, ano naman special sa banyo na yan? Nagsasalita ba yung banyo na yan? Ay, yung banyo na yan ba, pag tumahi ka, magiging pera yung time mo? Kailan sa banyo na yan for your information? O eto, abante naman tayo. Pinakita ko kung gaano ka... Naalala ko yung yung pinagmamalaki ni Kulaong yung higaan dun sa hotel. Sa Newport yata yun. Yung queen size bed, mga ganyan, pinagmamalaki niya, 'di ba? Ang pinagmamalaki niya hindi kanya.
Diba? Kaya yung kahapon, yung usapang mayaman, hindi makaka-relate si Kulaong. Bakit? Kasi si MG, pinapakita niya yung kanyang farm. Pinapakita niya yung mga puno doon sa likod. Actually, sa mga post ni Joanna, nakikita natin, ang ganda ng paligid talaga nung farm ni MG. May swimming pool pa. Gagawin daw yung Airbnb. 20K kada isang araw. Biruin mo ganun kalaki. O may tilapyaan, may tilapia, may crayfish. Merong 200 puno daw ng kalamansi pero gagawin ngayon 1,000 doon naman sa lupa daw na bigay ng mami ni Joanna. Actually, kapag mga ganung usapan, kahit hindi ka kasi si MG kahit hindi magpakita ng ebidensya, alam natin totoo. Alam natin na meron talagang ganon kalaking kalaking lupain. 'Di ba? Pero hindi katulad dito kay Kulaong, kailangan pa ng napakatinding pa-video ng kwarto ng hotel, CR ng hotel para lamang para lang talagang ipunto, mayaman ako. 'Di ba? Salamat Fritz Wiland. Ayan, thank you. Ayun, nako, salamat po sa mga blessing po ninyo. Mukhang makakabili na ako ng gaming chair dito. Yun lang ako, maliit lang naman ang aking gaming chair lang. Kasi itong chair na to, kung mapapansin ninyo, meron ako mga live sa Malaysia, ito na upuan ko. Hanggang ngayon, ito pa rin yung upuan ko rito. Galante na naman mga tropa pips natin today. Oo nga. Joka, hello po. Ate Michelle, mga galante talaga yan. Salamat Kaya po etong pinapakita na yan ni Kulaong. Actually si Alex Pabella, alam nyo, nakita ko po ang lawak ng bakuran. Grabe ang lawak. Tapos yung bahay niya nasa gitna. Maliit, nagmukhang maliit yung bahay. Kasi sa lawak ng bakuran. Actually, si Alex Pabella, hindi niya naman kailangang mag-pretend na ganun yung mga ganung pa-epek-epek pa kasama si Kulaong. Kaya lang, parang, alam niyo yun? Parang binababa ni Alex Pabella sarili niya kay Kulaong. Kumbaga parang nandun na siya sa level na talagang may kaya, kilala doon sa lugar nila na namimigay ng tulong, mayaman, talagang biruin nyo na kay MJS pa, di ba? Di ba andyan na si Alex Pabella dito sa tuktok sa may rurok na ng kanyang buhay. Tapos bumababa siya dito sa level ni Kulaong. Eto si Kulaong, eto si Alex Pabella. Bumababa si Alex. No. Pero ganyan ka nakatanda. Di ba? Mag-matured ka. Hindi porke ikaw hindi ka nakaranas ng mga ganyan noong kay kabataan mo, sasakyan mo yung mga ganyang pa-effect ni Kulaong. Hindi maganda kasi kilala ka na ikaw mayaman, talagang ikaw pinagkakapitagan dyan sa Marinduque. Yung nakikita natin, kita nyo, nasasabihan ni MG ng mga matatanda. Mga matatanda na ganyan pa din ang isip. Diyos ko, toilet, ipapakita mo. Diba? Anong yan, toilet na yan? I could not see any logic in there. Diba, Kuya Mac, baka sabihin ni Kulaong, pinarkila lang niya kay Boss MG yung hektaryang sakahan. May tilapia din naman si Kulaong. Tilapia na dahilan bakit siya nakulong. Noy Garcera, shoutout na lang dyan, watching from Kuwait. Baka may mga taga Kuwait dyan. Ay, meron. Si Ate Mayet, alam ko nasa, nasa Kuwait yan Ate Macha Mochi, sugapa na si Kulaong. Agnes, Gojar Channel. Lahat na lang video, pati pagkain na tinutuluyan, pinapakita, bakit kaya parang nagpapagamit siya, mayaman naman siya Yun nga. Joka, Kuya Mac, ilalagan daw ni yung, okay, sagingan, kalamansilan daw kay Boss MG. Ilalaban.
May maiyabang lang, 'di ba, Kuya Henry? Hindi ano kay Kulaong no, hindi maganda kay Kulaong kasi nga si Kulaong alam naman natin trying hard na maging mayaman. Si Alex mayaman na yun, nagpapaka-trying hard pa no na sinasakyan pa niya si Kulaong. luxurious at kesyo ito daw ay Akala ko na kami mga walang pera. Bakit kami natili sa Okada? Nasa presidential suite kami. presidential suite mga kahombre ko, anak ng talagang napakatindi mo, mga dekalibreng bobo ho ito. At mga makikita nyo na nagpakita rin ho dito ng gatarantadong higaan mga kahombre ko. Ito, mga pala to. Panghampas lupa lang to. Panghampas lupa. Ano naman ka-flex-flex sa higaan na yan? Gusto mo dindiban kita sa ulo? Hanap buhay niya yan eh. Come on man, alam nyo mga kahombre ko. So, tumagal ang video na ito ng ilang minuto. At ito lang po ang question ko. Ano naman ang ka-flex-flex, no? Sa bagay na inuupahan mo lang? Ano naman ang ka-flex-flex? Sa'yo ba yan? Hindi naman sa'yo yan eh. All I can see, all we can see, all I really do see, ay tatlong tolongges na for the first time ever nakakita ng luxurious na kwarto, which hindi rin po luxurious. At for your information, Alex the Skywalker, naku, nahawa ka na rin, bossing. Naku po, negosyante ka pa naman, nahawa ka na dyan sa kaibigan mo. Kasi ang pinapalabas niya ay presidential suite daw po ito ng Okada. Ngunit, kami nag-research, kasi hindi pa rin naman ako nakapasok sa presidential suite ng Okada kasi wala eh. Hindi ko naman type of life yan. Pero mga kahombre ko, abante tayo, ito ho ang mga ehemplo ng presidential suite ng Okada. Presidential suite, presidential suite, presidential suite. Ang layo ho sa pinapakita na kwarto na tatlo tolongges ako. Teka, hindi ka pa rin ba komportable? Hindi ka pa rin ba naniniwala? Ipagdikit ka natin. Ito ho yung Norman suite at presidential suite. Oh, di ba? Ang layo, guys. Come on, man. Huwag nating lokohin ang ating mga sarili. Pakiusap. Napakatindi, mga kahombre ko. Alam nyo, real talk, ang hirap kong ma-imagine, mga kahombre ko. Hindi ko to lubos malunok, no? Dalawang matanda ho, mga kahombre ko. Ganitong klaseng magyabang. Alam niyo, mga kahombre ko, kahit siguro dalhin ko, no, yung aking caretaker sa aking farm, I don't know, sa Okada, baka nga hindi rin magulat yun dito sa ganitong klase ng luxurious na hotel room. Kasi mga kahombre ko, alam niyo, unang itatanong yan. Kasi syempre, halos magkakaidaran tong mga to. Sino ang kasama ko dito? Kasama ko ba ang pamilya ko dito? Makakasama ko ba ang mga anak ko dito, ang aking asawa? Papaano ko makakamusta ang aking pamilya? Kasi sa akin, okay lang ho, kahit kangkong, kahit talbos ng kamote, at rice lang kinakain ko, okay lang yun, sir. Basta ang mahalaga kasama ko ang pamilya ko. Yun. Kaidaran ho nitong mga to yun, mga kahombre ko. Yun yung ine-expect ko. Kasi yun yung 99% ng mga Pilipino. Ito mga kahombre ko, sobrang stupid crazy ito mga kahombre ko. Alam niyo, these two are just plotting stupid stories, mga kahombre ko. At yung mga istorya na minumungkahi niya sa ating lahat ay isa o dalawa, tatlong malaki at malagim na katarantaduhan ever, mga kahombre. Alam nyo meron kaming pinuntahan ni Joy na hotel sa Malacca. Malacca, sa Malaysia yon. Teka. Ano ko lang search ko para pakita ko sa inyo. Ako, ano yun kaya lang po kami nagpunta doon noong sa Malacca na yon. Kung daw nagkakamali, Pasko yata yun o basta merong okasyon noon sa Malacca. At kaya po kami napunta doon ay dahil nga siya, kumbaga sikat yung hotel na yon. Bago pa lang yung Malacca hotel na yon. Haten Hotel Malacca, yun ang pangalan ng kanyang Hindi presidential suite syempre yung napuntahan namin. Pero masasabi ko na napakaganda talaga nung ang ganda po talaga nung na yon, nung Malacca na yon. Hanga nga ako dun sa hotel na yun kasi syempre nagtrabaho din ako ng mga hotel ano ba naman yung mga hotel na napasukan ko, hindi malayo po talaga. Ba't ayaw niya
Ito, katulad niyan, ito yung kwarto na napasukan namin. Medyo ano lang, hindi lang po ano, ayan o. Mas maganda pa to eh. Sa kwarto ni Kulaong. Etong Hatin Hotel na to, kung di ako nagkakamali, ano yan eh. Pasko nga yata yun, nung pumunta kami. Tapos may swimming pool din to. Ayun, may swimming pool siya dun sa baba. Ay, at video pala to. Ayan o, yung binibideo nung ano, may nagbibideo. Ayan o. Ayan. Ganyan po yung kwarto na napasukan namin. Ayan, same na same. May malaking salamin na bilog. May picture ako niyan eh. O, tapos makikita mo dun sa baba, ayun, swimming pool. Ayan, may swimming pool. Maganda tong Hatin Hotel na to. Pero alam niyo po, syempre, ibang bansa to eh. Siguro lalo kung si Kulaong ay nakakapunta pa sa ibang bansa. Baka mas lalo siyang parang may ganito rin na upuan doon sa hotel na parang magkakamukha lang eh yung hotel na yung mga hotel rooms doon. Parang yun ang intindi ko. Tapos yan, may mga ganyan din, may mga bathtub. May bathtub. Alam ko na nag-bathtub din ako doon eh. Pinuno ko ng tubig yun eh. Kumbaga, yung nararanasan ni Kulaong eh hindi superb o hindi super exclusive na siya lang ang nakakaranas. 'Di ba? Kasi kahit ako lang na simpleng tao lang, hindi ako hindi nakaranas. Naranasan ko rin 'yon. Na kumain sa mga restaurant na masasarap, 'di ba? At wala akong nilolokong tao. Yung pinangkakain ko sa restaurant hindi galing sa nakaw, hindi galing sa sa pambubudol, panloloko, hindi galing doon, hindi galing sa masama at yun ang pinakamasarap na na pakiramdam na yung pera ay galing sa pinagpawisan mo, galing sa pinagpagalan mo, 'di ba? Kahit na matulog lang sa isa katulad nung nakaraang mahal na araw kami nag-swimming sa Batangas. Kita niyo naman, Batangas kami nag-swimming. Upa kami ng isang kwarto, yung mga kasama ko na iba, mga nag-tent. Napakasarap sa feeling na kasama mo pamilya mo. Actually, yung kwarto nga, lang siya, maliit lang siya eh. May 2 double deck lang, tapos merong double bed lang dito. Parang 4 lang kaming natulog dun sa kwarto, saka si Piola. Parang siksikan nga eh. Kami ni Joy, saka si Piola dun sa higaan kasi medyo maliit. Pero ang saya, ang sarap. Bakit? Kasama mo ang pamilya mo. Yun ang luxury. At hindi alam ni Kulaong yun. Bakit? Kasi si Kulaong nga, ang luxury sa kanya, magumon sa sugal. Yun ang luxury sa kanya. Hindi katulad nating mga simpleng tao, ang luxury sa atin, yung gigising tayo sa umaga, kasama natin ang ating pamilya, magkape man tayo, yung mga 3-in-1 lang, o kaya yung yung mga Nescafe lang na kape, hindi mga latte, cappuccino, hindi flat white, di ba? Pero kasama natin pamilya natin. Wala tayong English American breakfast o English breakfast ba yun o ang tawag dito, yung mga breakfast na matitindi, mga French breakfast. Wala tayong ganon, 'di ba? Pero masarap ang gising natin. Bakit? Kasi kasama natin ang ating pamilya. 'Yun ang importante. Hindi alam ni Kulaong 'yun. Na pwedeng mangyari. This is BS, pure BS. I just can't believe it kasi mga hombre ko, itong Alex the Skywalker ay lehitimo ko na negosyante. Ang hirap maniwala na literal na sinasamahan niya sa kabulastugan si Norman. And would I believe na makakaapekto to in the future kay Alex? Sa tingin ko, yes. Kasi
ang image ni Norman ay isang malaking kabulastugan sa internet, mga kaombre ko. So, kung sa tingin mo, Alex, bad publicity is still publicity, sa tingin ko, nagkakamali ka. And sa tingin ko, na-feel mo na rin yun. Kung sa tingin mo, makakatulong ito sa pagtakbo mo sa iyong political ambitions, no. Mas mainam na sana yung binuo na image ni Jessica Soho sa'yo. From rags to riches. Kesa ganito. Kumayod, tiyaga at kinalaunan. Aba, nakapagpatayo pa ng sarili niyang gasolinahan. At hindi lang isa ha, hindi lang dalawa, kundi 17 mga gasolinahan. Na sumama ka mismo sa isang Norman Mangosing. Wala ka na mapapatunayan dyan, Alex. At kung akala mo, matutulungan mo si Norman, ayon sa voice message ni Alex, Sa dami mo nabigyan ng tulong, mga tao na hindi matutulungan ni actually mas masisira at mas mapapariwara pa buhay nitong si Alex Pabella kaysa kay Kulaong. Kasi si Kulaong hilahod eh. Durog na to eh. Wala na tong bawi, hindi na to makakabangon sa kahihiyan. Wala nang pag-asa si Kulaong na makabawi pa sa mga kahihiyan na kanyang dinana sa buhay ngayon. Yun lang, naiharap siya sa press con na maraming tao nang nakakita, nakapanood at siya nga po ay sinabihan doon na larawan ng kawalang hiyaan sa Pilipinas. 'Di ba? Wala nang bawi si Kulaong eh. Kaya bakit ka didikit diyan? Ano yun, parang gusto mo tropa mo yung larawan ng kawalang hiyaan sa Pilipinas? 'Di ba? Ako, kahit ako simpleng tao lang, ayoko naman magkaroon ng kaibigan na ganyan, 'di ba? Parang tukmol ka ba? Ogag ka ba? Gusto mo maging barkada mo yung larawan ng kawalang hiyaan sa Pilipinas? Ate Erlinda Balatukan, hello po. Joka, baka tatakbong senador sa 2028 si Skywalker, Kuya Mac? Ay, hindi po kaya. Wala siya nung karisme. Saka isa pa, pang Marinduque lang yun. Deo Marte, presidential suite daw. Hindi po presidential suite yun. Kay Blink Hernandez, may tilapyaan si MG, si Kulaong naman may hituan. Ang pinagkaiba nga lang, kahit bigote ng hito, walang naipakita si Kulaong. Ate Agnes, 3 tolongges at matanda daw, sabi ni MD. Yun ang masakit, walang katabi o kasamang pamilya. Diba? Yun ang hindi niya alam eh. Teo, ayan, Mustamak, Neil from San Diego, California. Okay, Ate Macha Mochi, mabuti pa ang 3 Stooges, nakakatawa itong 3 tolongges na yan, nakakamangha, katangahan nila. Mga may katangi ang taglay. Ayun. Okay, Joka, Kuya Mac, makikita mo talaga kay Kulaong na sinira niya buhay niya dahil sa mga ilusyon niya ng luxury life. Tama. Ate Glenn, dami kong tawa kay Boss MG. Si Kulaong kasi puro yabang lang. Kenkel, malaki pa kondo ko dyan. Diba? Yan ang talagang mayaman. Si Kenkel. Ate Glenn, si Kulaong kasi, yun pala nabasa mo natin. Ate Agnes, akala niya ata siya lang may kayang tumuloy sa ganong lugar at kumain ng masarap. Lahat lang iniyayabang. Joka, Kuya Mac, ang tunay na luxury yung hot lava tiles at plato ng Santo Papa sa bahay nila Kulaong sa Isabela. Ate Jonah, hello po, hello. Ayan, Pinay Volleyball. Dati ba Lord sa Aquapana na iniinom ni FLM? Hindi ko po alam. Sanay po yan sa tubig kanal eh. Okay. yung kahit pa sa 100 pa sa 1,000, sa dami mo nabigyan. Pero kita mo ngayon, kung ikaw mo nasa ilalim, lahat sila tumalikod. Iwas ka na para dyan, ako. Kaya ako lang, itong pagpag sa social media, katuwaan ko lang. Hindi ko talaga ito dapat gawin halos mo kasi dami na inggit. Kaya payo ko sa iyo bilang kapatid mo na pinaka-ulo mong gawin siyempre magbalik daw kita sa Diyos, pangalubahin. Mag-business ka na lang. Lahat ng kaso mo mabuburayan. Promise ko sa iyo, lahat siya mawawala. Huwag mo pagkasin niya mga tao. Lahat naman nagkasala. Akala mo sila malilinis. At dito, mga kahombre ko, sobrang ganda ho, no? Ang halimuyak ho ng mga salita
at sobrang kumikinang-kinang ho sa kademonyohan, mga kahombre ko. Ang mga salita ni Alex, mga kahombre ko, grabe, sobrang tindi. Kumbaga sa impyerno, naglalagablag po ito ng kademonyohan. Pero, kahit gayon pa man na, grabe, magbalik ka na sa Diyos, talikuran mo na lahat ng mga dumidemonyo sa'yo, magpakabait ka na, tapos biglang siningitan ka na, ka na, syempre kasi, malakas mo kumain. Abay, ito lang ho ang sinagot ni Norman. Ang sarap kausap ni Norman, mga kahombre. Hindi ba? Nagsabi ka ng kung ano-anong magagandang moral lesson, and yet yan lang ang sinagot sa'yo. Sa magulang ay hindi nakikinig yan. Sa'yo pa. Hindi, kasaka isa pa, si Kulaong, insecure yan kay Alex. Insecure yan. Maniwala kay sa akin, si Kulaong, wala dapat mas magaling sa kanya. Wala dapat mas may pera sa kanya. Kaya tandaan po ninyo, darating din ang araw, magkakasirayan dalawang yan, mag-aaway-aaway din yan. Kasi si Kulaong, itchapuere. Alam niyo yung ekis ka kasi si Alex Pabelian, daming gasolinahan, 17. May pan 18 pa yata yung sinasabi ni Kulaong na meron daw siyang sosyo. Kaya yan po talaga, si Kulaong, dumidikit din diyan kay Alex Pabella kasi nga po, nakikita ko na eh. Kasi ito rin yung sa amin, sa Bulacan. Kapag ikaw ay meron kang kinaiinggitan na tao o meron kang kalaban, turuan mo magsugal. Kasi kapag yan nagsugal, daig pa niyan ang nasunugan ng bahay. Daig pa niyan ng pinatay. Kaya turuan mo magsugal. Si Kulaong, hindi na kailangang turuan magsugal si Alex Pabella. Kasi lulong na din sa sugal siguro si Alex. Kasi nga, doon naman sila talaga nagkikita, doon naman sila nagkakilala, di ba? Si Alex, marami pang ipapatalo, marami pang uubusin. Kaya po, yan ang aking nakikita diyan na may inggit yan si Kulaong. Hindi pwedeng walang inggit yan. Kasi inggitero po talaga yang si Kulaong. Kaya, sino ka ba? Alex, be careful what you wish for. Kasi mamaya niyan, masilip ka ng BIR. Pakinggan nga natin ito sinabi ni Norman. Puto sa usapay binilang natin doon Hindi yung pinamigay natin nga sa mga estudyante, kahon-kahon. Di ba dala natin isang kahon? Grabe to, mga kahombre ko. Tama ba yung sinabi ni Norman na kesyo kahon-kahon daw at napakaraming sobre ang pinamigay nilang pera? Hindi yung pinamigay natin nga sa mga estudyante, kahon-kahon. Alex, kinabahan ka pala sa BIR. Kung di mo na itatanong, Mr. Alex Pabella, isa ako sa malulupit na social media influencers na may mataas-taas na binabayaran na tax. And yes, I am very proud of it. Paano kaya kung itanong-tanong ko naman sa BIR, mga bossing, totoo kaya tong video na to? Puto sa usapay binilang natin doon Hindi yung pinamigay natin nga sa mga estudyante, kahon-kahon. Di ba dala natin isang kahon? Nagbabayad ba itong negosyanteng Mr. Alex Pabella ng tamang tax? Kasi parang sobrang dami niyang pera, kahon-kahon ho ang ipinamimigay niyang pera sa mga tao. Abay, baka naman pwedeng pasilip-silip, baka kailangang i-update ang kanyang PIN number at magbayad siya ng mas malaking tax. Mukhang malupit ho ang kitaan sa petrolyo ata sa panahon ngayon. Mukhang malaki-laki ang kinita ni Alex. Kahon-kahon? Grabe, kahon-kahon. Napakarami hong pera nun. No? Curious ba kayong malaman to? Aba, BIR, dapat hindi lang kaming mga influencer ang tunay na tinututukan nyo. Dapat pati yung mga negosyante na tulad ni Alex. Kasi, baka mamaya niyan, nalulusutan tayo niyan. Sobrang dami na ng pera ni Alex, namimigay nga So, ibig sabihin nun, ay, nako, hakot-hakot talaga kasi kahon-kahon. Napakaraming pera ho ni Alex, mga kahombre ko. To the point na kahit sa pulis namigay ng pera. Sa mga teacher, nagbibigay ng pera.
Napakatindi mga kahombre ko. At sa mga post niya ngayon, namimigay ho ng Gcash. Aba mga kahombre ko, o para sa mga Mr. and Mrs. o mga ginoo at ginang sa BIR. Aba, baka naman, ma-check nyo ito si Mr. Alex Pabella. Huwag lang kaming mga influencer, ha? Kasi ayan o, harap-harapan, namimigay ng napakalaki at napakaraming pera. Mm. Diba, Alex? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Mamaya niyan, totoong may kakatok sa'yo. Abangan mo, ha? Yan ang hindi kasi nitong si Alex Pabella. 'Di ba? Baka sa halip na maayos naman siguro siyang magbayad ng tax niya, baka masilip na ito bang humanitarian niya o etong kanyang pamimigay ng pera nagbabayad ba siya ng tax. 'Di ba? Katulad noon, sabi ni Kulaong, sako-sako daw yung perang binila. Kasi si Kulaong, makakita lang yan ng bulate. Sasabihin niya, anaconda na. Ganun po si Kulaong. Sabihin niya, sumakay, kapag nakasakay yan ng tricycle, ang sasabihin niya, nakasakay na siya sa Ferrari. Ganun kalupit ang niyan, imahinasyon at kasinungalingan niyan si Kulaong. Ayan na nga yun, 'di ba? Na mga kapag nadikit ka kay Kulaong, mapapahama ka kasi iyan yun eh. Yan yung natural ni Kulaong eh. Kaya po, 'di ba? Hindi magandang ehemplo, hindi magandang kaibigan si Kulaong. Bakit? Ipapahama ka eh. Akala ni akala yata ni Alex Pabella, napakasarap maging kaibigan ni Kulaong. Kapag yan, napahamak si Alex Pabella dahil kay Kulaong, baka yan na maging lama talaga ng kanilang samahan. Unggoy yan. At dahil dito, mga kahombre ko, aba, sabi ni FG, salamat kay Alex na ang dami talagang pera ni Alex, mga kahombre ko. Kahong-kahon! At sa mga OFW, nasa crap stable na naman si Norman, 11:30 PM, nako! BIR ay talaga kung ang daming pantapon na pera ni Alex Pabella. Kahong-kahon! Aba, kung ako ang BIR, talagang i-check ko yan. Kasi grabe na yan. Namimigay ng pera pantapon lang sa crap stable. Ay, BIR, aba, eto na yung chance na talagang mapakita nyo na totoong nagtatrabaho nga ang BIR. O, isa ho sa napakatindi na si Alex, mukhang kinakabahan din sa BIR. Ganon. Sasadyain ko nga ang BIR para lang matanong ko talaga. Hindi kasi alam ni Alex yan, syempre negosyante. Alam ni Alex yan. At nakasuhan na diyan si Alex. Check ko. Alam ko nakasuhan na diyan si Alex eh. Ito nga, ito. Alex Naling Pabella was arrested on August 12, 2022 at approximately 9 a.m. in Barangay 1, Buena Vista, Marinduque. Ito pong kanyang kaso. Ito. Eto, the suspect was arrested by virtue of a warrant of arrest for alleged violation of the Tax Reform Act of 1997. Alam ni Alex yan, yung tungkol diyan sa tungkol po diyan sa kaso na yan, sa BIR. Kaya na po yan, kumbaga parang na siya, nagkapobya na. Aba, ikaw ba naman, mahuli ng ganyan. Siyempre, malaki din kasiraan yan. Lalo kung ikaw ay nagbabalak na kumandidato sa darating na 2028 election. Diba? Na po yan. Medyo, na po talaga yan. Na, siya. Nagkapobya. Ayun, nagkapobya siya na ma-involve na naman sa ganyang kaso. Kaya alam niya yan. Kaya si Alex ay nagsalita ng ganun kay Kulaong, baka masilip ng BIR dahil totoo 'yon.
Tama yon. Okay. Kenkel, mga OFW dito. Oy, walang pang poker si Kulaong, paliparan nyo na. Ay, idiretsa na sa GCash. Diretso na sa GCash kasi kapag sa palipad next month pa sasahurin yan. Diretso na sa GCash ni Kulaong. Saka ano ba yun? Go time ba yun? Okay, Ate Agnes, di na kaya mag-aqua pa na ice water na nga lang iniinom sa challenge sa takoyaki taragis eh. Ayun. Okay, si Kulaong na lang daw paliparin, sabi ni Kuya Henry. Kaya Kenkel, di yung mga OFW lang na masipag magbanat ng buto, tas mga magpapalipad lang kay Kulaong mga obo bat tanga. Isang buwan nila pinagpawisan, ma-shoutout, magpapalipad na mga bobo. Gigil na gigil si Kenkel ngayon Ilang mura at pangmamali tinis nyo sa ibang bansa at tapos ipapalipad nyo lang kay Kulaong, ma-shoutout lang mga obob. Diretso GCash ni Norms tapos gamitin nila tap send. Floyd Prince. Nga no. At least kahit papaano may $20 pang babalik. Actually ito Kenkel, bigyan lang kita ng konting background noong kapanahunan ng Kulaong noon nung pandemya. Pataasan ng palipad. Yun talaga ang totoo niya. Pataasan ng palipad noon. Alam mo kung bakit? Kasi nga yung mga OFW noon, ayaw nilang masabihan na sila'y mahirap, sila'y DH, o sila'y caregiver, o sila'y nangangamuhan. Kaya yung iba noon, kahit wala ng pera, palipad ng palipad. May mga nabaon sa utang dahil sa pagpapalipad kay Kulaong. Galit na galit nung umalis kami, pinagmumura kami, tapos malaman-laman namin. Naku po, ang laki ng utang sa mga credit card, ang laki ng utang sa amo, overbale. Alam ko merong bang anak o asawa nagkasakit, hindi makauwi kasi overbale dahil sa mga palipad kay Kulaong. Biruin mo ikaw, ako, alam nyo naman ako, mapagmahal ako sa OFW. 6 years, 7 years akong OFW sa Malaysia. Kami ni Joy, OFW kami. Kaya ramdam ko ang buhay at pighati ng isang OFW. Pero kapag ikay OFW na katulad ng mga sumusuporta noon kay Kulaong, masasabi ko talaga, mga engot yun. Kasi biruin mo, credit card, gagamitin mo pampalipad kay Kulaong. Tapos pag anak mo mingi ng pambayad sa project, pambili ng project o gagawa ng project, ayaw mo. Hindi mo bibigyan. Diba nakakaano yun? Parang buisit yung ganun. Kaya kaya noong pong panahon ng pandemya, ang daming naloko kay Kulaong. Kasi nga, pataasan ng palipad noon. Okay. Ako nga nagpalipad kay Kulaong, hindi ako binasa. 2 beses pa yun na ulit, hindi pa rin binasa. Baka masama sinabi mo. Kuya Kel, ayan, sino di ng gagalaitay OFW din ako before, naawa ako sa kanila. Tapos si Kulaong, sarap ng upo. Fold ba or all in, mga obob. Big Mama, payabangan pala OFW, Opo, noon. Pati yung mga nanay, yung mga ibang mga nanay, pataasan ng palipad. Pinay Volleyball, si Tita Marbs lang ang DH na mayaman. Pwede Pinay Volleyball, wag mo nang banggitin si Marbs, please. Naghihilom na yung puso ng kaibigan namin Naghihilom na at medyo nakakalimot na sa sakit na idinulot ng pighati ng pagmamahal kay Marbs. Pwede wag na lang nating banggitin dito si Marbs. Pwede po bang makiusap ako sa inyo? Wag nyo na pong banggitin si Marbs. Kawawa naman yung kaibigan namin. Nako, kung alam nyo lang, nabawasan po ng 16 kilos. Namayat. Namayat po.
O, healing stage pa, 3 months rules po yun. O, di ba? Wag naman, wag naman. Wag naman nating anuhin, parang tinutuya pa natin yung ating kaibigan na nasaktan eh. Parang ano, para alam niyo, para tayong mga sadista nun eh. Alam nating may nadurog ang puso, tapos, di ba? Biro mo hinihintay na mag-text, mag-chat, hindi chinat. Tapos eh, alam mo yung ano, parang ginosting ka, pupusuan yung post mo, yung story mo pupusuan, tapos hindi ka naman i-chat-chat. 'Di ba? Kaya wag na po nating banggitin si Marbs dito. Please lang, ako na nakikiusap sa inyo, wag na nating ulit-ulitin yung Marbs. Kasi hindi nyo, siguro, ewan ko lang, kung naranasan nyo bang mga broken hearted, 'di ba? Wag ganon. Porque may nasasaktan eh. Inaano nyo yung Marbs eh. Diba? O, sabi nga ni Kenkel, may nasasaktan. Diba? Oo nga pala, sorry Kuya Henry. Sabi ni Pinay Volleyball, bakit Kuya Henry? Bakit si Kuya Henry? Okay, please lang wag nang banggitin yung name na yan. Healing stage pa 3 months nga talaga. Pinost niya nga kanina sabi ni The Modern Parents. Nai-stress ba, Boss Mac? Patricio Juan Lian Pau, hindi ko lang alam. Henry, kawawa naman yung kaibigan namin dito. Yes, oo, di ba Kuya Henry? Paris, yung sexy photo ha, tas dinilit pero huli na, nakita ko na. Ate Michelle, paki-direct PM nyo na lang si Kuya Henry regarding sa herbs. Ay, bakit? Ano yung herbs? Explain nga sa akin. Anyway, chat ko na siguro si Kuya Henry para malaman ko yan. Hirap na nga yung kalooban eh. Oo nga, ate, Big Mama. Balita ko nga, hindi daw nakakakain ng hapunan eh. Seryoso usapan na. Ay, syempre, kapag kaibigan na natin ang involved, di ba? Medyo tayo. Syempre, kapag na-hurt yung kaibigan namin, na-hurt din kami. Kaya nga, ayoko nang pinag-uusapan dito si Marbs. Wala nang magbabanggit ng Marbs. Please lang. Bawal nang banggitin dito yung Marbs ha. Okay, Ate Paris Henry, bakit ka ba nag-react? Ikaw ba yun? Oo nga, ba't nagre-react? Di naman siya. Ate Michelle, may nakikitang pag-asa pa kasi Kuya Mac. Oo nga, pwede. Kasi after 3 months daw eh. Baka inaabangan yung 3 months. Diba? Big Mama, Marbs. Ay, hindi. Ay, Big Mama, wag naman ganyan. Parang nananadya ka naman, inuulit mo pa yung Marbs na yan. Okay, Kuya Elmer, Boss Mac, baka pwedeng patulungan natin kay Boss Henry yung taong yon. Malaking tiwala kung kaya niyang matulungan yon. Okay, Kuya Henry, ayun, andito ko bakit? Ate Ira, saan tumakmak? Kenkel, maawa na kayo sa kaibigan namin. Please don't mention that name, Marbs. Di ba po? Tama na yun.